May dumadaan na bala dito. Dumada, please. Hanggang dito lang kami sa deserted na kalsada ng Marawi dahil nagpuputukan na doon. Sa gitna ng sagupaan sa Marawi, may ilang bahagi ng lungsod ang nagmistulang ghost town. Ngunit hindi lahat ng tao kayang makaalis ng syudad at meron namang ayaw umalis. Yung spicy, yung parang sibuyas, gubay, at saka may luya, sili, dip. Pwede ba yung daan? Pwede ba? Sa ikatlong araw ng krisis sa Marawi at ikalawang araw mula nang ideklara ang martial law sa Mindanao, tumungo ako at ang aking team sa Kilometer Zero ng Mindanao at sentro ng kasalukuyang bakbakan. May trouble pa rin sa Marawi pero punong-puno yung aming flight. At mukhang walang nag-cancel. Lumapag kami sa paliparan ng Cagayan de Oro. Okay, papalabas na kami ng Lagindingan Airport malapit sa Cagayan de Oro, yung isang gateway sa Marawi City. Pangalawang araw na ng martial law dito sa Mindanao. Pero parang normal pa rin. Nakita ka bang pagbabago? Wala pa naman sa ngayon. Ang driver naming si Waida ay tubong Baloi, Lanao del Norte, na malapit lang sa Marawi. So may kamag-anak ka ngayon sa Marawi, sa area na yon? Sa area na yun, wala na. Mag-quit na. Delikado pa ba hanggang ngayon? Oo, delikado. Anong mga naririnig mong balita? Nandun pa daw yung mga ISIS sa siyudad eh. Nandun pa sa loob. Oo, nandun pa sa loob. Nasaan ngayon yung mga kamag-anak mo? Nasa Iligan. Sa tagal kong na nagko-cover sa Mindanao, alam kong maraming lugar dito ay mas ligtas pa sa Maynila. Pero sa linggong ito, may isang lungsod na tiyak na hindi ligtas. Nitong Martes, ika-23 ng Mayo, pinasok ng Maute Group ang Marawi. Nakipagbakbakan sila sa militar. May mga minasakar ang mga armado. May mga gusaling sinunog, kasama ang isang paaralan. At ang mga preso pinatakas mula sa city jail. Layo ng militar, matugis ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon na kasama ng Maute Group. Mabilis ang mga pangyayari at kinagabihan. I have declared martial law for Mindanao. How long? Well, how it would take a year to do it, and we will do it. Mayo 24, tila mas naging marahas ang bakbakan. May mga sibilyan na namang pinatay ng mga Maute at pinili pa raw ang mga Kristiyano. Kaalyado ng mga Maute ang ISIS na nais sakupin ang mundo at magtayo ng rehimeng relihiyoso. Dumaan muna kami sa pinakamalapit na lungsod sa Marawi, ang Iligan City, para makipag-ugnayan sa mga mamamahayag na nauna sa amin dito. Yung media, malaya pa rin makakapasok. Malaya naman, pero yung kahapon, parang buhay pala yung ginawa ko. Kasi pumasok ako doon sa Amay Pakpak. Eh, hindi pa pala clear. Yung hospital yung sa Marawi. Nandun pa pala yung ano. Pero, Nandun pa? oo, tinutulungan naman ako ng mga residente. Dapat may coordination pa rin tayo sa military. Kasi kahit sila nangangapa sa totoo lang. Hindi nila alam kung nasan pa yung ibang grupo, sumali na sa mga civilians. So, kumbaga nagdadalawang... Labo-labo na. Oo, so nagdadalawang isip din kami na pumasok basta dun sa area. Habang lumilikas sa mga taga-Marawi, papunta kami sa sentro ng gulo.
Dito sa may ilog pantad tumambad sa amin na napakahabang pila ng sasakyan papuntang Iligan. Ano gagawin niyo ngayon sa Marawi? May susunduin? Galing kayo Marawi, sir? Marawi, galing Marawi. Ano, nag-evacuate kayo ngayon? Bakit? Kumusta na yung lugar doon ngayon? Ay, hindi namin alam. Sige, ingat kayo. Pag-i-open ako sa yung box, sir. Doon sa loob ng sa Banggulo, doon ang maraming putuan ng mga sniper at saka yung mga IC, nandun sila sa loob. Ngayon mismo? Mismo ngayon. Galing kami doon eh. Iniwan na namin yung mga namin eh. Mga bahay namin. Saan kayo galing? MSU. Ano mga estudyante kayo doon? Pagdating namin sa Sagyaran, ang katabing bayan ng Marawi City, nakita namin ang ilan sa mga evacuee sa compound ng munisipyo. Sa ngayon po, meron ba kayong bilang kung ilan ang evacuees na dumating na rito sa inyo? Actually, yung nandito lang sa Sagyaran, 800 plus ngayon. So, hindi namin alam kung may darating pa. May dumating na ba na tulong galing sa labas? As of now, wala pa. Oh, so, kung abot ito ng ilang araw, baka mahirap ba kami, kakapusin kami. So, yung DSWD, may ano daw sila, may parating pa lang. So, hindi pa dumating hanggang ngayon. Pagpasok namin ng Marawi, walang tumigil sa amin kahit naririnig na ang putukan. Ang Matampay Street ang isang pangunahing kalsada ng Marawi na mukhang inabandona. Hanggang dito lang kami sa deserted na kalsada ng Marawi dahil nagpuputukan na doon. May nakita kami mga chopper at may natanggap akong text na nag-umpisa na yung aerial bombardment ng lungsod ng Marawi. Tila naglaho na ang alam kong Marawi, makulay at tahimik na komunidad. Safe ko dyan? Oop, ayun na. Sir H, ito kayo. Nasaan ba? Andito sa likod. Ariel! Tago! About 5 minutes ago, meron akong narinig na mahabang volley ng gunfire, no? Mostly parang mga M16. Akala ko malapit pero sinasabi ng mga ibang tao dito, siguro mga about a kilometer away from where I'm standing now with my team. Sa aming paghahanap ng ligtas na daan, nagulat ang grupo naming mga gutom nang madatna ng isang bukas pa na kainan. Simpleng karinderya na nagmistulang paraiso sa gitna ng giyera. Sa panahong walang giyera, popular ang Sarimanok Restaurant at ang turmeric tuna nito, lalo na sa mga estudyante ng Mindanao State University. Spicy. Masarap kanina. Masarap. Dahil nag-evacuate na ang mga mag-aaral, mga gutom na mamamahayag lang ang customer ngayon. At isang grupo ng mga pulis na nanggaling pa sa ibang bayan upang tumulong sa seguridad. Hanggang ngayon, pwede ba kami pumunta sa brigade? Safe ba yung daan dito? Pwede pa. Ito na ang huling araw na bukas ang Sarimanok at hindi alam na may-ari kung kailan sila magbubukas muli. Noong girangan ng Marcos time, hindi kami umalis dito. Ngayon pa kaya. Mas worst yun kasi noon na yung mga sundalo na pumapatay ng tao na kahit walang na ngayon na mababait yung mga sundalo, may pinag-aralan. Magraramadan na kaya panahon din ng mga trabahador niyang Kristiyano para magbakasyon. Katulad ng mga workers ko, Kristiyano ito, minamahal ko sila. Tanungin mo sila kung gaano ko sila kamahal. Mga Kristiyano mo. Mga Kristiyano sila, interview nyo kay mga Kristiyano sila. Mahal ko sila, parang mga anak ko.
Ngayon, hindi lang bakasyon kundi evacuation ang gagawin ng mga kasama niya. So nawala na yung mga estudyante, nag-evacuate na. Na-evacuate na, ang gagawin ko, dadalhin ko sa Iligan sa Bukas. bahay na bukas. Kasi yung Para- mga pamilya ko na nag-evacuate sila din sa bahay ko para may ulam kami sa Ramadan. Balak ni Saria bukas, personal na ihatid ang kanyang mga trabahador sa Iligan City, kung saan nagdadagsaan na ang maraming evacuees. Eh bakit hinahatid niyo pa sa Iligan? Pwede naman sila mag-public o mag-jeep mula rito hanggang... Kasi naawa ko naman sa kanila na magsasakay sila ng mag-commute sila na yung mga dala nila. Naawa naman ako. Oo. Pero makakalusot kaya sila sa tumitinding labanan? Sa mga checkpoint palabas ng Marawi, naniniguro ang mga sundalo na walang pumupuslit na kalaban. Kasama namin yan. Yan ang mga anak niya. Saan kayo pupunta ngayon? Ha? Kaya saan kayo? Iba-iba. Sa Kapitolyo, manipis pa rin ang opisyal na impormasyong nasasagap tungkol sa laban. As of kahapon po, meron tayong 31 na wounded in action. And meron tayong 5 na killed in action. Mostly, ano yan, army? Yeah, opo. May police? Army po lahat. Ito po yung ginilitan nila ng ulo na... Oh my God. Galing pa sa mga sibilyan ang detalye ng mga nangyayari. Ano siya dito? Taga-kuwan po yun, bodyguard po yun ng GC. Nang? Tanzalan College. Paano sila pinatay? Yung ambulance po kasi kinuha nila. Kinuha yung ambulansya? Opo, tapos sila po yung nakaguide. Kasi kukunin po nila mga kasama namin na stranded po sa baba. Tapos bigla po silang nasakyan na siguro po sila. Tapos nilampasan po nila yung mga kasama namin. Nabigla po yung mga kasama na bakit bigla na lang lumampas yung sa ambulance natin. Yung pala, nandun, napasukan na pala sila dun Sa loob. Nakaganyan na pala yung Baril. meron palang baril sa kanila nakatutok. Inabot kaming dilim sa daan. Matindi ang traffic dahil sa checkpoints at mga sasakyang sumusubok lumabas ng lungsod. Mukhang magtatagal pa ang krisis at maaring lumalala pa. Ang laman ng aking isipan, si Saria, at ang kanyang misyong iligtas ang kanyang mga kasama sa umaga. Nag-provide kasi yung gobyerno dito na mga van. Pero ang problema nga lang, sobrang traffic.